Amen tayo. Patuloy na magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba natin bigyan ng Diyos na isang mataas at malakas na palakpak na para sa Kanya naman. And hallelujah. Sige po tayo po ay sumayaw, umawit, magpuri sa Panginoon. Ngayong umaga na ito. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah! Patuloy natin papurihan natin Diyos na buhay! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, dito sa holy, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos na langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila.
Hallelujah! Patuloy po natin papurihan ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Hallelujah! Sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang aking kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Hallelujah! Patuloy po natin papurihan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kailangan lang ibabad sa presensya mo, Babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Minsan ba? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo. Hallelujah! Hallelujah, Lord. You deserve all the praises and glory. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo sa pagpupuri sa Panginoon ngayong umaga na ito. Habang umawit po tayo, maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon Diyos? Hallelujah. Alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Kailanman na hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan kailanman. Hallelujah, Lord. So good, so worthy, Panginoon, sa buhay namin lahat. Hallelujah, Lord. With all of our hearts, with all of our souls, Panginoon, in spirit and in truth, Panginoon, kami
kami po ay magpupuri, Panginoon, magpapasalamat sa inyo. Church, let's sing. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan.
aming iibigin, Panginoon. Aming dadakilan at pag-aalayan, Panginoon, ng papuri, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let's continue to worship God. Thank you, Jesus. Ang pag-ibig ko'y iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon
Hallelujah. Come on. Can you just give God the best clap of offering? Hallelujah. Hallelujah. Sige. Yung palakpak na nararapat sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, tunay nga po na Ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Lord God, tunay na ang pag-ibig namin ay nararapat lamang na sa iyo po namin iaalay. Ikaw, Panginoon, ay may-hari ng aming buhay. Kaya, Lord, yung buhay namin ay sa iyo lamang po talaga namin ibibigay, Father God. Salamat po, Panginoon, sa pagkatunay, wala ka nga pong katulad. Lord God, at this moment, Lord, we thank you, Father God, for this wonderful day. Thank you, Lord, for giving us a new life, a new strength, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng blessing na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay na hindi ka nga nagkukulang sa amin, Lord. Hindi mo nga po kami pinababayaan, Ama. Father God, to this moment we just pray, Father God, that your Holy Spirit will fill this place, Father God. Lord, we ask you, Panginoon, and we welcome your Holy Spirit in this place, Father God. And even sa amin pong mga kapatid, amin pong mga kasamahan na kabahagi namin ngayon via online, we just pray, Lord, na patuloy na ikaw din po mag-cover sa kanila ng iyong banal na Espiritu, Father God. Lord, we just pray and we ask your Holy Spirit to teach me, Father God. I just pray, Panginoon, na tunay na ang iyong salita lamang ang mahayag sa oras na ito, Panginoon. Langisan mo nga po ang aking labi ng sa gayon, Ama, tunay na ikaw lamang ang matatanghal, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Father God. Lord, dalangin namin na tunay, Panginoon, na ikaw lang siya, ang siyang maghahari, Panginoon, sa lugar na ito, Father God. Lord, we just pray, Panginoon, as I share, Panginoon, your word, Lord, desire ng puso ko na matouch nga po ang iyong puso, Father God. And Lord, we pray sa blessing, Panginoon, na sa iyong salita na amin pong pag-aaralan sa oras na ito, Father God. Salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Makakapo na po ang bawat isa. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Pwede mo bang batiin yung katabi mo? Good morning. Praise God. Pwede bang palakpakan ulit natin ang ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kay ganda ng umaga. Amen. Kay lamig ng paligid. Kay sarap mamalagi sa piling ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, bago ako mag-start, meron akong naalala isang pastor. Pag ganito kasi yung panahon talaga, alam natin yung feeling. Pag ganito, sabi ng isang pastor, the best exercise na pwede mong gawin every time na magpipray ka na ganito yung panahon, dapat daw nakatayo ka. Bakit? Kasi pag nakatayo ka daw, kahit anong pagod mo, mamamalayan mo na kapag inaantok ka. Or kung dadating man sa punto na antukin ka, matutumba ka at marirealize mo kaagad nasa diwa ka pala ng panalangin. Amen? So ang point ko lang po, ang pakiusap ko lang sa bawat isa, nawawag niyo po akong tulugan. Amen. Amen. Kahit malamig yung paligid natin, mananatili tayong gising para pakinggan ang salita ng Panginoon. Amen? Praise God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. As I start His message, lagi ko po talagang ina-acknowledge and I always start His message with an expression of gratitude. Lagi po talaga kasi kailangan talaga meron tayong pusong mapagpasalamat kasi yung nandito ka sa harapan, it is always an honor and privilege na makatayo sa harapan ng Lord, magamit ka sa ministeryo niya. Amen? Sabi ko nga sa sarili ko talaga, hindi ko to kaya. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, lahat pwede natin magawa. Amen? Amen. Praise God. Kaya sa kapatid ko, Brother Eros, kung mabigyan tayo ng pagkakataon na for the month of July or August, ikaw na yung kasunod, no? So, bagaman nakakakaba, no? Pero sabi ko nga, accept lang natin and lagi tayo magkaroon ng expression of gratitude. Kasi napakalaking pribilehiyo pa nito. So, you are the next.
Parang nasan si Eros? Nagtago? Wala bang amen dyan, bro? Ayan. So, I love you. Amen daw. I love you, Lord. I love you, bro, with the love of the Lord. Ayan. So, sa ating pong buwan ngayon, second quarter natin, ang ating tema is Shine the Light. Ayan. And for the month of May, ang theme po natin is Learning to be the Light. Ayan. And we are now in the 4th Sunday. So yan, so learning be the light. Alam niyo po talaga, every time na nandito ako, talagang sobrang nakakakaba. Alam niyo po yun. Pero hindi na siya tulad ng dati, nagpapasalamat ako sa Lord. Sabi ko nga sa wife ko kanina, nung pagising niya, alam mo Han, tingnan mo ako. Yan, so nangingiti siya. Sabi ko, tingnan mo tong kamay ko. Nanginginig, di ba? Pero alam mo, sabi ko sa kanya, bagaman ganito yung feeling na kinakabahan ako, alam ko sa puso ko na masaya ako. Iba yung pakiramdam ng una talaga, hindi ka makatulog eh. Hindi ka pa makakain. Pero ngayon, ang sarap ng feeling, nakakakaba man, pero masaya kasi alam ko, ang Lord ay aking kasama. Amen? Pwede bang palapanan natin ng Lord? Praise God. Praise God. So yung topic is a light in the darkness. So parang very related dun sa, mayroon ba tayo dito mga student? Ayan, so medyo related siya. Doon sa retreat, a light in the darkness. So, ang ating pong founding verse is in Matthew 5, beginning verse 14 to 16. So, sabi dyan, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Sa Tagalog po, sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata 14 hanggang 16, ang sabi po, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit." Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Nais ko po magsimula sa isang maikling kwento. Meron pong isang bata, yan, pag kay Joffer, very familiar na yun. Meron pong isang bata na pag nabigyan ng pagkakataon kasama ang kanyang mga magulang na makapagbakasyon sa Europe. Yan. So meron mo ditong gusto magbakasyon sa Europe? No? Kung mabibigyan ng pagkakataon, why not? Di ba? So meron isang bata na nabigyan ng chance na makapag-summer vacation sa bansang sa Europe, kasama niya yung parents. So yung pagkakataon na yun, magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-Europe loop. So, malibot niya yung Europe. And part ng kanyang vacation ay makapag-tour siya sa mga cathedrals. Ayan. So, itong batang to, so marahil yung cathedral na nadadaanan niya, maaring ito, kung familiar kayo, maaring ito ay St. Peter's Basilica na matatagpuan sa Vatican City. Isa rin sa maaring nadaanan ng batang to ay ang Sagrada Familia in Barcelona, Spain. Pwede rin yung Milan Cathedral in Milan, Italy. So St. Mark's Basilica and Venice, Italy. So ilan lamang yan sa mga katedral. Even yung St. Stephen's Cathedral in Vienna, Austria. So isa din yan sa mga pwedeng nadaanan ng batang ito. And ang batang ito, habang iniikot niya yung mga cathedral sa Europe, isa yung lagi niyang napapansin. At tingnan niyo po yung feature dito. Parang kayo yan, yung bata. No? So nakita ng batang ito, he was impressed. Doon sa nakita ng bata, na meron siya nakita na stained glass portraits of disciples. So stained glass, ano nakikita nyo dyan? Di ba? Para siyang salamin na merong mga nakapinta na images ng mga saints. So he was amazed. And habang umiikot siya, hindi lang siya nai-impress. So he stand amazed kasi time na tinititigan niya yan, nakikita niya na merong sunlight that passes through the glass. So, sobrang na-amaze itong batang to. So natutuwa siya, nabibless siya. And then pagbalik niya
sa kanyang bahay. So, during school Sunday service, yung school Sunday teacher niya, tinanong siya, kamusta yung vacation mo? So, ano yung naramdaman mo nung bakasyon mo? Sabi nung bata, yung feeling niya, nung siya yung nagbakasyon, he was really amazed. No? Nakita niya kung gaano kamangha at kung gaano kalaki ang Diyos. And he even amazed, sabi niya gano'n, gustong-gusto niya yung feeling na pinagmamasdan niya yung mga stained glass portrait ng mga saints. So ngayon, sabi ng teacher sa kanya, so what is saint? So ano ba yung saint? So a saint is a person who lets the light shine through. Kung makikita niyo yung image doon, meron siya mga images of saints. Tapos, meron yung ilaw na nagpapass through doon sa glass window. So, yun yung sabi ng bata. Yun yung magandang definition ng saint. A saint is a person who lets the light shine through. Tingin kayo sa katabi nyo. Bawat isa sa atin, we are considered a saint. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, isa kang saint. Isa kang saint. So going further, sabi dyan, a saint is any person who has received Jesus and surrendered to Him. So sino dito yung tumanggap na sa Panginoon at sinurrender yung buhay niya? Pwede bang itaas ang kamay? Sige, wag tayo mahiya. Praise God. Amen, amen. Lakas na palakpak sa Panginoon. So kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin at sinurrender natin yung buhay natin para sa Kanya, we are called a saint. So saint po tayo. So balik tayo dun sa, ba't na iba? Balik tayo dun sa ating founding verse. So sa founding verse natin, in Matthew chapter 5, verses 14 to 15. So let's just dissect yung verse na to, yung founding verse natin. Yan, para mas lalo nating maunawaan. Sabi dun sa verse 14, you are the light of the world. You are the light of the world. So you are the light of the world. You in the Greek is eumais. Eumais means you alone. Sabi sa Griego, yung you na tinutukoy dito ni Jesus nung nagsasalita siya, it pertains to you. You alone. We. Tayo. Follower ng Lord. Yun yung tinutukoy niya dito. And sabi pa dito, the light of the world. The light in Greek is phos, which means a photo or photograph. So ibig sabihin, you are the light of the world. Tayo na naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo yung light of the world, ibig sabihin, tayo yung a clear picture of image of God. So tayo yon. Sabi ng salita, tayong malito kasi sabi ng salita ng Lord, in John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Pero dito sinasabi ng Lord, at bigyan nating diin to. Sabi niya sa verse 14, you are the light of the world. Are, which means it is in present tense. Pag sinabing are, present tense, right now. Ibig sabihin, right now you are the light of the world. So hindi sinabi ng Lord na, you are the light of the world 10 years ago. So hindi siya past tense. You are the light of the world 5 years ago. So hindi ganon. So right now, present tense. Ibig sabihin, dapat tayo, bilang ilaw ng sanlibutang ito, kailangan araw-araw tayo nagliliwanag. Say amen. 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 So sabi pa dito, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. I just want to stress out yung dalawang bagay doon na sinabi patungkol sa city or sa town. Sabi doon, this city or this town built on a hill. Nakakita na ba kayo dito ng city or town nasa ibabaw ng burol? May minsan ba na may nakakita na ba sa inyo? Meron ba? So siguro yung mga nanonood ng One Piece familiar, baka meron, di ba? So yun. So pero kung titingnan niya dito,
ini-stress na, this city sits on a hill. And sabi pa, this city cannot be hidden. Meaning, as a light of the world, dapat yung light natin nagsashine. Dapat ito ay unavoidable. Dapat yung light natin is always visible. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nakikita mo ba yung liwanag sa kanya? Yan, nakikita mo ba? O baka inaantok na siya. Yan po. So, second po doon, two things naman, pinapakita about doon sa lamp o sa ilaw. The lamp is put in a prominent place. So, ibig sabihin, yung ilaw, dapat nilalagay saan? Sa tamang lugar. Hindi dapat itinatago sa ilalim o sa loob ng banga. So, dapat nakalagay siya sa tamang lugar. And second, sabi pa doon, the lamp gives light to all that are in the house. So, yung ilaw, dapat nagbibigay talaga siya ng liwanag sa buong kabahayan. So, ano yung gustong i-imply sa atin nitong verse na to? Sabi dito, the light of every believer is in the world. It's on a hill. It's in the house. Meaning, simply, the Lord wants us, sabi niya, wherever you are, your light is there. So kahit nasan man tayo, whether we are in school, whether when we are in our work, whether we are in our site, whether we are in our home, our light is there. So nandun yung liwanag. So several lessons na pwede nating maintindihan o pwede nating makuha dito sa Matthew chapter 5. First, we've already seen that believers are shine as lights in their part of the world. We've already seen that believers are shine as lights in the part of the world. So, sa mundong ito, as being light of the world, kailangan talaga nating mag-shine. So, as a believer, we really need to shine. Imagine, halimbawa, itong lugar na to, i-block out natin. I-block out natin yung place na to, totally black. May makikita tayo? Wala. Pero kung tayo magsisindi ng isang kandila, mayroon na ba tayo makikitang liwanag? Yes. So yung liwanag na yon, kukuha ng attention natin at mag-focus tayo dun sa liwanag na yon. Isa pa lang yon. How about, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang kandila. Dito sa dito sa lugar na to, na totally black, ano kaya ma-observe natin? Di ba ma-occupy natin yung darkness ng lugar na to at mapapansin na lang natin yung darkness na i-eliminate dahil sa bawat kandila na meron tayo. Amen? So believers are shine as light in their part of the world. So second, medyo mabilis lang po ito eh. Each light has different strengths. Bawat liwanag, bawat ilaw, may kanya-kanyang kalakasan. It can be strong or weak, bright or dim. Yan. So yung liwanag natin, pwedeng malakas, pwedeng sobrang liwanag, pwedeng mahina. Sabi pa dito, maybe you are supposed to shine brighter than you are. Maybe you are as bright as you're supposed to be. So it doesn't matter kung yung liwanag na meron ka ay ganito lang kahina or sobrang lakas. Ang importante, dapat nagliliwanag tayo. Amen? Amen? So wag natin ikahiya, wag natin itago yung liwanag na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, dapat mag-shine yan sa ating buhay. So you may not shine as bright as someone else. So wag tayong malungkot kung yung shine o yung liwanag na meron tayo ay hindi tulad ng mga tao na tinitingnan natin na ganong kalaki yung liwanag. Wag tayong malungkot. Ang kailangan lang natin gawin, sa parte natin, mag-shine pa rin tayo. Sabi, you may not be using all of your potential because your battery is weak and needs to be recharged. Ito po bilang napakaganda as a Christian. Kung napapansin talaga natin na para bang nanghihina na tayo, the best thing para ma-recover yung lakas natin, we have to recharge. Amen? Even sa mga ilaw, pansin nyo yung mga battery type, kapag naubos na yung battery nila, unti-unting humihina yung ilaw. Pero when the time na sinarge mo siya and then ginamit mo siya, mapapansin nyo, malakas ulit ang ilaw. Amen? So sa atin, bilang tagapaglingkod ng Panginoon, kailangan passive eh. Passive and active yung ilaw natin. Kailangan nakikita siya sa sanlibutan ito. And when the time na parang nanghihina
yung ilaw na meron tayo, ang kailangan natin, balik tayo dun sa source of light. Amen? We have to recharge. Nang sa gayon, makita ulit yung ating kaliwanagan. And sabi pa dito, you may never stand in front of thousands to preach or stand in a lecture hall filled with learners to teach, but you shine as bright as God made you to write where He placed you to be His light. So marami sa atin hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita, makapag-share ng good news tulad nito. Pero tandaan natin, ang part natin is a part of being light of the world, we have to shine wherever you are. We have to shine our light wherever you are. Sabi ko nga, kahit nasa school ka, bilang kabataan, bilang trabador, bilang nagtatrabaho, kahit saan ka, kahit bilang magulang, bilang anak, pag nasa bahay ka, kailangan mag-shine yung liwanag natin. Amen? Third, some places in the world are brightly lit, while others are dimly lit. So maraming lugar dito sa mundo, karamihan, talagang maliliwanag. No? Yung iba naman, mahina lang liwanag. Same thing sa atin, no? As a Christian. Hindi tayo pare-parehas, yes, totoo, hindi tayo pare-parehas ng level of commitments. But good thing, lahat tayo merong commitment sa Lord. So kung may nadyaw sa atin mahina, sa kapatid natin malakas, so okay lang yon. Sabi ko nga, importante, pagliwanagin pa rin natin yung ilaw na meron tayo. Huwag nating hayaan na mapundian. Amen? So some cities have many bright lights. Other cities have only a few bright lights. Some homes have strong light, while other homes have weak light. So every city, every home, and every business, every place on this earth where there is a witness of a Christian believer has some light. It may be weak or it may be strong, but there is light. Sabi ko nga, kahit saang lugar, no? Pag may Christian, kahit saang lugar, kahit saang pamayanan, kahit saang industriya, basta may Christian, no? May believer, kailangan mag-light tayo, mag-shine tayo. Kahit pa gaano kahina o gaano kalakas yung ilaw na meron tayo. Maybe we're like those stained glass windows. Isa sa reason, alam niyo po, bakit hindi nakikita yung liwanag natin? Parang sa stained glass sa mga katedral. Halimbawa dito, pansinin niyo, yung mga bintana nandito sa atin, kung sakaling mapupuno yan ng dumi, magpapastro pa kaya yung light? What do you think? Kung napuno na yan ng dumi, talagang na-blacken yung window, papasok pa kaya yung light? Of course not. No, kaya sa atin as a Christian, dapat, lagi natin tatandaan, aside from recharging, dapat nagpapa-cleanse din tayo sa Panginoon. Lagi din tayo magpapalinis nang sa gayon, yung light na meron ang Panginoon sa buhay natin, always magpapass through sa buhay natin. Amen. So number 4, bilis na. 5 lang po, actually 5 lang po to. So pang-4, a light can become weak and useless. Yung ilaw, possible na manghina. Always possible yan. At pwedeng maging walang pakinabang. A spotlight that would light up the tops of the tallest tree around, but it quit. It didn't quit suddenly, but over time it gave up. No? Kahit anong liwanag yan, kahit anong liwanag, humihina din siya. At nawawalan din ng halaga. Kahit gaano pa kalakas yan. Pero sabi dito, there was nothing wrong with the bulb and I couldn't really blame the battery. What caused the light to quit was this. I failed to keep it connected to the power source. The very reason kung bakit may mga talagang Christian na nawawala sa piling ng Panginoon, kasi nakakalimutan nila na kumonect dun sa dapat connectan. Sino yung nag-iisang power source natin? Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Amen. So para hindi humina or para hindi mawalang halaga yung liwanag na meron tayo, yung ilaw na meron tayo, dapat we are always connected to the power source. So wag nating hahayaan na mawala tayo dun sa connection. And sabi pa dito, the instructions for this light plainly stated that it had to remain connected to the charger unless it was being used. I allowed my light to be disconnected and put in a closet. No one is to be blamed for that but me. I know that the instructions said and did nothing. Many believers, I like the spotlight, either dead or dying because they failed to stay connected to their source of power. Kahit anong lakas mo ngayon,
Kahit anong, gaano kakainit ngayon, gaano kalakas yung liwanag na meron ka ngayon, sobrang eager ka talaga magpagamit sa Lord, sobrang eager ka mag-share ng Word of God. Pero when the moment na wala ka sa connection mo sa Panginoon, mawawala. Magiging weak, mawi-weaken, and magiging useless yung liwanag na meron tayo. So, important thing, stay connected to the power. So you don't end up like that light. For some, it's laziness that causes them to fail to stay connected. Lagi talaga. Alam niyo pa mga kapatid, the very reason kadalasan kung bakit nawawala tayo sa connection natin sa Panginoon is because of laziness. It's because of laziness. At the same time, yung manyana habit, yung magpipray ka na lang, Lord, ang lamig eh. Mamaya na lang. No? So nagugulat ka na lang, nawawala ka na pala doon sa connection mo. 5, last. A light is meant to be seen and give light. So a light is meant to be seen and give light. Yung ilaw, ang reason ng ilaw kaya nandyan yan para makita at magbigay ng liwanag. So same thing sa atin as a follower of Christ. Kaya tayo nandito sa mundong to para makita kung sino yung Kristo na meron tayo. So we must be always careful. No? Hindi pwede yung ganito lang yung ginagawa natin sa bawat araw. Tandaan natin na merong mga taong nakatingin sa atin. So most of the time or always dapat makita yung ginagawa natin ay nagpapakita ng liwanag. Kasi hindi natin alam na sa ginagawa lang natin, even kahit hindi tayo nagsasalita, merong buhay na pwedeng mabago. Amen? Amen. I remember po nung time na when I was, yung talagang mga bata pa kami, 9 years old pa lang kasi talaga, nung napunta kami sa Tanay, due to family problem, and si Tito Jun talaga yung tumayo sa amin. So, gusto ko lang gawing illustration. Si Tito Jun talaga yung tumayo na tatay sa amin, not just sa akin, even kila Kuya Jan, kila Ate Joan. So, yung family namin sa Tanay, si Tito Jun talaga yung tumayo. So, kaya sa akin talaga, personally, sabi ko nga, kiniklaim ko, Lela, sorry pero si Kuya Joffrey yung panganay na anak ni Tito Jun. Hindi, biro lang. Ayan, so talagang kiniklaim ko yun kasi talagang si Tito Jun yung tumayo sa amin. And alam nyo po, para medyo makilala nyo ng konti si Tito Jun, nung time na hindi pa siya Christian, he was really radical. Radical talaga si Tito Jun. The very reason kung bakit pag si Tito Jun na nagsabi, natatakot ako kasi nakita ko siya kung paano siya dati. So talagang minsan, pag halimbawa, ina-assign ako sa mga ganito, pag si tita nag-assign, minsan, lalambingin ko pa, tita, I can't. Tita, hindi ko pa po, I'm not ready. So lalambing mo pa yung tita mo eh. Pero pag si Tito John Peng, ikaw ano? Sige po, Tito John. Gano'n na yung sagot mo eh. Pero ibig ko pong sabihin, kasi that time, nung si Tito John, hindi pa siya Christian that time. Wala pang Kristo sa puso niya. He was very radical. No, sa panahon namin, ng mga ganyan kami kalit kay Graciela, pag inutusan ka ng Tito Jun mo, kailangan sumunod ka. 2 bagay lang yung makikita mo pag hindi ka sumunod. Una, alam niyo yung pingkahan. Pag inutusan ka niya at hindi ka sumunod, makikita mo may hahabol na sa yung pingkahan. Kaya kailangan mo talaga sumunod. Pangalawa, pag hindi ka sumunod sa kanya, pag wala siyang nahawakang pingkahan, may makikita kang 2 daliri. So ganito yung si Tito Jun dati. At yung 2 daliri na yun, lalapat sa patilya nyo. Alam niyo yung feeling na hinihila yung patilya? Masarap ba sa feeling? Di ba hindi? Masakit. So ganun si Tito Jun that time. Kaya talagang, lalo na nung naalala ko, the first time na nagsuntukan kami ni Big Bro. Suntukan kami ni Big Bro dahil lang sa gusto niya kasi that time, Dragon Ball Z. Ang gusto ko, Zenki. So parang nag-aaway kami sa channel ng TV. Si Tito Jun, nag-work na siya sa URS that time. Pagdating niya, nakita niya na nag-aaway kami ni Kuya Jan. Sabi lang ni Tito Jun, pasok sa kwarto, Jan Larry. Pasok si Big Bro. Sa kabilang, Joffer, pasok. So talagang pagpasok mo pa lang sa kwarto, nanginginig ka na eh. Kasi alam mo, radical yung tito mo eh. So pagpasok niya, ang nahawakan niya sa akin, buti na lang tsinelas. So naganti yung kamay mo, papaluin ka talaga ng tsinelas, iiyak ka na lang. Hingi ka na lang ng sorry, bakit kayo nagsuntukan? Labas si Tito Jun, pasok siya ngayon sa kwarto ni Kuya Jan. 2 lang kasi yung kwarto nun that time. So nung pagpasok na kay Kuya Jan, naririnig ko, buti na lang. Buti na lang talaga sa akin tsinelas kasi kay Kuya Jan, walis tambo.
Yung gamit kay Kuya Jan, that time, yung alam niyo yung walis tambo na merong solid na kawayan? So ganun yung pinapalo, naririnig ko na lang si Kuya Jan, umiiyak. Tapos sa sobrang dami siguro ng palo ni Tito Jun, pumasok na siya dun sa ilalim ng kama. Naririnig ko na lang si Tito Jun, talagang matigas ka ha, pumapasok ka pa sa loob ng kama habang pinapalo. So ganun ka-radical si Tito Jun. Until one time, ito yung pinakamagandang nangyari. Kaya malaki talaga yung takot namin kay Tito Jun that time. Then, tapos suddenly, yun, biglang si Tito Jun, nagbago. Nagulat na lang kami. Hindi na siya magagalitin pag nagutos. No? Pag halimbawa, inutusan ka niya, hindi mo sinunod, i-remind ka lang niya ulit, Peng, tubig natin ha. So nagtataka kami kahit si Kuya Jan. Sabi sa akin ni Big Bro, Bro, si Tito Jun, ang bait, no? Bait na. So para nagtataka kami, bakit kaya? Ba't kaya biglang bumait si Tito Jun? And then nagulat kami every Sunday, nawawala na si Tito Jun. Dati kasi pag Sunday, number 1, nandiyan na siya sa court eh. So pinapanood na namin siya sa court. Pero nung time na yon, 2006 ata, 2006 nung talagang na-feel ko na si Tito Jun totally. Nakita ko yung pagbabago niya. And alam niyo po, nakakatuwa, that time, year 2006, or year 2005 na yan, hindi kami in-invite ni Tito Jun sa church. Ang nangyari, na-attract kami na umattend sa church. Why? Kasi nakita namin na nabago yung buhay ng tito namin. And even I, sabi ko, gusto ko rin mabago. The very reason kung bakit merong Kuya Joffer ngayon sa inyong harapan. The very reason kung bakit merong Joffer na nagpapagamit sa ministry niya, kasi merong Pastor Jun na nakitaan ng liwanag. So sa atin, pwede bang palakpakan natin ng Lord? Praise God. Kaya sa atin po mga kapatid, sabi ko nga, let's always be careful. No? Let's always be careful. Maraming tao ang nakatingin sa atin. Maraming tao. Kahit saan tayo magpunta, kahit nasa school tayo, nasa trabaho natin tayo, nasa tahanan natin tayo, maraming tao ang nakatingin sa atin. And dapat, lagi tayong careful. Ipakita natin na meron tayong liwanag. Nang sa gayon, pag nakita nila yung liwanag na meron tayo, sila mismo, mababago ang buhay. Amen. Amen. Naalala ko yung kwentuhan namin kahapon. Actually, hindi siya basta lang kwentuhan. It's a parenting 101 with Pastor Erwin. So sabi niya ganun, alam mo, nak, sabi niya ganun, hindi naman mahalaga kung pilay ka o kung bulag ka, o kung pipi ka, pag nagsiserve ka sa Panginoon. Hindi naman importante yon. Ang importante lang, makita ng mga taong wini-win mo o gusto mong dalhin sa Panginoon na yung buhay mo ay nabago. Amen? Kasi pag nakita nila yon, kahit hindi ka mag-share makikita nila na talaga, itong taong to talagang may liwanag. Binago siya. Ang mangyayari doon, maniniwala. Maniniwala ni mga taong nasa paligid natin na totoong may Kristo sa buhay natin. Amen? Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Praise God. So, your light is to be visible. So, yung ilaw natin, dapat visible. Wag natin itago. Kailangan laging nakikita. So, sabi pa dito, are you shining light of Jesus in a dark and a dying world? Sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So lagi dapat mag-shine talaga yung light natin sa others. Kasi pag nakikita nila yung liwanag na meron tayo, even sila, i-glorify yung Diyos na meron tayo. Ang sarap sa feeling? Ang sarap ba sa feeling nun? Amen. So kailangan talaga i-strive natin yon na mag-shine yung liwanag natin. So 2 reasons for letting our light shine. 2 reasons. First, believers are to let their light shine in order to show forth good works. The command, let your light so shine, means let your good works be seen. Dapat nakikita po yung ginagawa nating kabutihan. Hindi dapat natin yan itinatago. Kasi every time na nakikita nila na gumagawa tayo ng kabutihan, nakikita nila yung liwanag na meron tayo.
Sabi sa James 3 verse 13, if you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Sabi din sa Titus 2 verse 7, and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Sabi nga, walk what you talk. Every time na kung ano yung nakikita sa atin, na ginagawa natin, yun yung paniniwalaan ng mga taong nakakita sa atin kung ano talaga ang personalidad na meron tayo. Amen? Amen? So yun po, sabi, second reason, believers are to let their light shine in order to glorify God. So believers, kailangan mag-shine yung light natin in order to glorify God. God is glorified when believers get out into the darkness where the lost are. So ang Diyos po, napaparangalan, nag-glorify siya every time na yung mga believers, yung mga tayo, Christian, ay, tawag dito, dumadayo o pumupunta dun sa mga lugar na madidilim para maipakita kung ano yung Diyos na sinasamba natin. So napupurihan yan, napupurihan ng Panginoon every time na ginagawa natin yan. Hindi siya sinful thing. Actually, mahirap siya, pero every time na ginagawa natin yon, nag-glorify ang Panginoon. At dadako tayo, pupunta ka sa Bible study, pupunta ka dun sa mga lugar na alam mong madilim. Pero pag nakita ng mga taong nandun, kung ano yung liwanag mo, nag-glorify natin ang Panginoon. So, the good works of believers are not to be done within sheltered walls with other lights, but out in the darkness, for it will do the most good. Hindi naman po masama, no, na kapwa na tayo, pare-parehas light, ay nag-gather, most of the time magkakasama tayo. Hindi po masama yun. Pero dapat po, mas mainam na kung tayo po ay mag-gather ng mga ganong moment, or mas maganda na sama-sama tayo, pupunta doon sa lugar kung saan yung madilim, kung saan yung lugar na mas kailangan ang liwanag ng ating Panginoong Hesus. At pag yun ginawa natin ang sama-sama, sabi ko nga kanina, kahit anong darkness na meron doon sa lugar na yon, kapag maraming light ang pumunta doon, yung darkness na i-eliminate. Amen? Amen. So sabi pa, light is not seen unless it is placed in front of people. So, yung light nakikita talaga siya, no? Nakikita, sabi ko nga, yung light nakikita siya kapag napuput siya in a proper place. So, kung yung ilaw na yan, nasa harapan ng mga tao, mabilis nilang makikita yan. Amen? So, believers are not to be secluded in the church, moving only among other lights. The more light that is put out in the darkness, the more the darkness is eliminated. Ayan, sabi ko nga, talagang paulit-ulit, no? Ito kasi importante. Napakainam na talaga na, yun nga sa mga Bible study, dapat hindi lang si pastor yung hinahayaan natin na pumunta doon eh. Dapat talaga pag meron tayong time, samahan natin si pastor. Pag may pupunta ng mahayo, magkakaroon ng mga outreaches, dapat sasama tayo. Kasi talaga pag marami tayong ilaw na makikita doon, mas mabilis na mai-eliminate yung dilim na meron sa lugar na yon. Amen? Alam nyo po, talagang, alam ko bawat isa sa atin, nung nakabalik ako dito, sabi ko nga sa sarili ko, kasi ang tagal ko pong nawala eh. Tapos nakabalik ako, alam ko yung feeling na parang naliwanagan ka. Anong time na naliwanagan ka, sabi ko, ang sarap nung feeling. Ang sarap nung feeling na ramdam mo ulit yung joy, yung salvation na meron ka. At alam mo, sabi sa akin yung kay Eros, si kay Eros talaga favorite ko to eh. Kasi parehas ko to kapwa bakal. Sabi sa salita ng Diyos, iron sharpens iron. So, kapalakasan ko to ng ng loob sa Panginoon. Ayan. Sabi niya sa akin, alam mo bro, hindi lang, mas may masarap pa na feeling. Sabi niya na yung maramdaman mo, na meron kang joy tsaka salvation sa sarili mo. Alam mo kung ano mas masarap na feeling dyan bro? Sabi niya sa akin, mas masarap sa feeling na yung makita mo, yung kapatid mo, yung kuya mo, yung nanay mo, yung tatay mo, na kapag umalis ka dito sa mundong to, alam mo, sa heaven, magkakasama-sama kayo. So para lang mangyari yun, sabi sa akin ni brother, kailangan talaga makita yung liwanag na meron tayo. Amen? Kasi talaga, alam mo, careful talaga tayo kasi pag Christian ka, talagang lagi kang tinitingnan eh. So tinitingnan ka lagi ng mundong to. Minsan nga, hindi ka lang na tinitingnan eh. Inaabangan pa nila yung mga pagkakataon na babagsak ka.
Ganyan yung mundong to. Kaya wag tayo papatinag. Wag nating hahayaan mawala yung connection natin sa Panginoon. Nang sa gayon, kahit anuman mangyari, anuman pagsubok dumating sa atin sa buhay, hindi mawawala yung liwanag na meron tayo. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. In conclusion, ayan. So first, the best way to let our light shine before others is to share the gospel, the good news with others. Yan. So the best way para talaga mag-shine yung light natin, kailangan, wag tayong mahiya o wag natin ikahiya o wag din tayong matakot na i-share yung salita ng Lord. Amen? Amen po ba doon? Amen. Second thing po, the ultimate purpose of letting our light shine before others is not to draw attention to ourselves or to promote our own interest. Rather, it is about living in such a way that others will glorify our Father in heaven. Isa sa reason kung bakit gumagawa tayo ng mabuti, hindi para lang sa personal nating interest. Tandaan po natin yan, as a Christian. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na mabubuti, hindi para sa ikabubuti natin or para sa personal na interest natin. The very reason kung bakit dapat tandaan natin, kung bakit natin ginagawa yun, is to glorify only our Lord. Amen? Amen po ba? Amen. And lastly, ito po, gusto ko po itong sabihin. Ayan. Sabi dyan, you may think your light is small, but it can make a huge difference in others people's lives. Marahil sa ngayon, akala natin, ang liit lang ng liwanag natin. Pero tandaan natin, even a single, or even a little light na meron tayo, ay posibleng magkaroon ng impact dun sa mga taong nasa paligid natin. Kung hindi nakita ko personally, yung pagbabago sa buhay ni Pastor June, sabi ko nga, wala si Kuya Joffer sa oras na to dito. Amen? Amen? Amen. Gusto ko po magtapos sa isang kwento. Maybe some of you are familiar with this. Meron pong isang Kristiyano na talagang pilit niyang ini-invite yung kaibigan niya at the same time kapitbahay niya na umattend sa church. So araw-araw, fina-follow up niya, attend ka naman ng church. And every time na sinasabi niya yon, hindi pumupunta yung ini-invite niya. So nagwa-wonder na itong Christian, bakit ba hindi pumupunta tong ini-invite ko? Nag-exert naman ako ng effort. Nagsishare naman ako ng word of God sa kanya. Pero ba't hindi ko siya mahila-hila? Alam niyo po, out of wondering niya, tinanong niya na yung kaibigan niya na yon. And alam niyo, sabi nung kaibigan niya, sasama lang ako sa'yo kapag pinakita mo na sa akin o nakita ko na mismo yung buhay mo ay binago. So sa atin nakakalungkot isipin, the very reason kung bakit siguro hindi natin ma-invite yung kuya natin sa church, hindi natin masama yung nanay natin, yung tatay natin, kasi baka sa sarili natin mismo, hindi nakikita yung liwanag na meron tayo na galing sa Panginoon. Amen. Sabi niya ng isang quotation, yung very effective para makapag-evangelize ka, makahikayat ka, na maisama mo yung mga taong mahal mo sa buhay. Sabi dun sa quotation, show me your dim light, your dim life, so that I might believe in your believer. Kung gusto talaga natin na maniwala yung mga taong nasa paligid natin na meron tayong Diyos na buhay na sinasamba natin, ipakita natin yung buhay na ligtas. At pag pinakita natin yon, sabi nga ni Ninong Erwin, it doesn't matter, nak. No? It doesn't matter kung ano yung kalagayan, kung ano yung status mo ngayon sa buhay. Kahit pipi ka, kahit bulag ka, kahit may kapansanan ka, Nick Boy Chikik, di ba? A man without arm and without leg. Pero ginagamit ng Panginoon. Amen? To shine, makikita sa Kanya yung liwanag. Same thing sa atin. Kung long-standing prayer natin, na maisama natin si mama, yung mama mo, yung papa mo. Gusto mo masama sa church, makasama mo rin kasi desire talaga ng puso mo na gusto mo, kung aalis ka man sa mundong to, makikita mo yung mahal mo sa buhay na makakasama mo sila sa heaven. Ngayon pa lang, talaga, i-desire natin na dapat talaga yung liwanag ay makita sa buhay natin. Amen? Kasi kapag nakita talaga yung buhay sa atin, yung buhay na ligtas at buhay na may Diyos,
kahit hindi natin sila sharean, sila mismo, magbabago ang kanilang buhay. Kasi nakita nila na yung buhay natin ay binago. Amen? Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Again, you may think your light is small, but it can make a huge difference in others people's lives. Maraming tao yung nakatingin sa atin, and it's up to us, nasa mga kamay natin, kung paano natin siya maidadala dito sa gawain ng ating Panginoon. So as a Christian, as a light of the world, we must shine. Amen? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y saglit na tumayo. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Father God, we thank you, Lord, for your word na naihayag sa oras na ito, Father God. Lord, thank you for reminding us, for teaching us, Father God, na tunay na dapat yung liwanag na meron kami ay tunay na mag-shine, Father God. Lord, we just pray, Lord, na tunay na anuman yung maranasan namin sa buhay, anuman yung mga pagsubok, anuman yung sitwasyon namin sa buhay, Lord, tulungan mo kami. Always give us, Panginoon, the courage na kahit anuman yung sitwasyon namin, Lord, mananatiling magliliwanag yung ilaw na meron kami. And the very reason kung bakit namin gustong mangyari yun, Father God, ay tunay ay para mabigyan ka nga po ng kaluwalhatian at karangalan, Father God. Lord, dalangin ko nga po, Ama, na tunay na mga kapatid ko pong ito ay tunay na makita sa buhay nila, Panginoon, yung buhay na binago mo at buhay na naligtas mo nga po, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito at sa iyong napakagandang salita. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Ikaw, Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ikaw, Yahweh, Ikaw ang Diyos na awitan sa sigaw, sa tugtugan, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Amen. Isang maulan na umaga sa bawat isa. Salamat sa Diyos at ating pong napagtanggupayan ang araw nito. Amen. At tayo nandito sa presensya ng Diyos, no? Kasi sa ganitong panahon talaga ang sarap matulog, lalo na't galing tayo sa isang linggong kapaguran, sa linggo na punong-puno ng mga stress na. Kaya salamat sa Panginoon at tayo ginising niya upang pumunta dito sa kanyang banal na gawain. Amen. Kaya patuloy po tayo sa ating gawain at tayo po ngayon nasa tithes and offering at meron po akong babasahin lang po. Huwag po kayong magsawa sa akin dito sa harapan. Last na lang po ito. Amen. Ang sabi po rito sa Kawikaan 3:9-10, si Yahweh ay andugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Si tidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen? Kaya yun po, kapag pala inandugan natin ng Diyos ng bahagi ng ating mga tinatangkilik ay tunay na
Hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? At laging mapupuno yung ating laman, yung kamalig ng lagayan ng ating mga bigas, kumbaga sa ano, no? Yung ating lagayan ng mga inumin. Laging mapupuno kapag ang Diyos ay patuloy nating isinama sa ating buhay. Amen? Kaya patuloy po nating bigyan ng papuri, pasasalamat ang ating Diyos sa pamagitan po ng ating mga kaloob. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga yung biyaya ay sapat, sagana po sa bawat isa, Panginoon. Kung tunay nga po, Diyos, na kami susunod sa iyong mga pinag-uutos, ang mayamang biyaya may patuloy na maapaw sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa oras nito na muli kami po ay makakapaghandog sa iyo, Panginoon, ng aming mga tithes and offering. Ikaw po siyang patuloy na magpala po sa mga handog namin to, Lord. At alam po namin ito, Diyos, ikaw din po, Diyos, ang magbabalik ng siksik, liglig at umapaw sa bawat isa na magkakaloob, Panginoon. Salamat po sa mga blessing na patuloy po namin natatanggap. Lahat pong namin tinatanggap po, Diyos, ay galing lahat to sa iyo, Panginoon. Kaya marapat lang na ibalik namin yung para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin, o Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan mo ang kalangitan, ibus ang kasaganan, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ang kasaganan, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibus mo, ibus ng ibus mo, ibus mo sa banda rito. Ibus mo, ibus ng ibus mo, ibus mo sa pamilya ko. Ibus mo, ibus ng ibus mo, ibus mo sa pangarap ko. Itodo mo, itodo ng itodo mo, todo, 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 pagpapala mo. Lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibus mo, ibus ng ibus mo, ibus mo sa banda rito. Ibus mo, ibus ng ibus mo, ibus mo sa pamilya ko. Ibus mo, ibus ng ibus mo, ibus mo sa pangarap ko. Itodo mo, itodo ng itodo mo, todo, 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 pagpapala mo. Yes, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, malakas diba pa yata ako.
Malakas na palakpak po ibigay natin. Ayan, praise the Lord. Talaga naman, todo-todo ang pagpapala. Sino po dito ang pinagpala? Say amen. Amen. Talaga ang mga ngiti nyo hanggang dito. Okay, so lahat po tayo ay alam natin na pinagpala tayo ng Panginoon Diyos sapagkat kahit na umuulan, sino dito yung nagdalawang isip siya? Sisimba ba ako? Lamig eh. Sisimba ba ako? Parang bagyo na eh. Signal number 1 pa lang, parang bagyo. Signal number 3 na yung dineclare mo eh. Pero dahil dyan, nandito tayong lahat, palakpakan naman natin ang Panginoon Diyos. Praise the Lord. Okay, bago tayo dumako sa ating pag-closing prayer, we would like to give muna yung mga certificates po, sa mga umattend kahapon sa atin pong water baptism. Ayan, palakpakan naman natin. Sana nandito silang lahat, no? Ayan, so, nasa na po yun? Ayan, sige po, iaabot na lamang po muna natin yon sa sa kanila. Okay. So anyway, sige po. Lahat po, nandito po ba yung mga umattend sa water baptism? Taas po yung mga kamay. Ayan, nandito sila. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, sige, we're going to give po ang inyo pong mga certificates. So anyway, sige po. Tayo na po tayong lahat. Ayan, sige nga po, yung malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Pakitingnan po yung katabi nyo kung nagliliwanag ba yan. Ayan, kitang-kita ba dyan si Jesus? Sabihin nyo nga po, nakikita ko si Lord sa'yo. Ayan, pero hindi ka pa pupunta doon. Okay, nakikita pa lang, nakikita. Okay, sige po, lahat po tayo, itaas natin yung kamay natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga po. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami na kami pong mga believers. Lord, tulungan mo kami na kami pong mga mananampalataya, kami na mga tagasunod ni Kristo, patuloy na makita sa amin, Panginoon, ang liwanag na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Lord, pinalaya mo kami sa darkness at ngayon kami ay nasa liwanag sa pamamagitan ng amin pong Panginoong Jesus, ganoon din sa tulong, Panginoon Diyos, ng banal na Espiritu. Lord, tulungan mo kami na araw-araw ng buhay namin, makita sa amin kung sino ka, Panginoon Diyos, sa aming buhay. We pray, O God, na yung aming mga kamag-anak, yung aming din pong mga kaibigan, Lord, ma-influence namin sila, Panginoon Diyos, sa ilaw, Panginoon, na nakikita nila sa amin. Lord, nawa, ma-attract namin, Panginoon Diyos, sila sa buhay na ipinapakita ng bawat isa sa amin. Yung patuloy, O Diyos, na ikaw lamang ang kaya na magbago ng buhay ng bawat isa sa amin. Mamangha ang bawat tao, Panginoon Diyos, lalo't higit ang mga unbelievers, ang hindi naniniwala na mayroon talagang Panginoong Jesus na kayang magbago ng buhay ng bawat isa. And tulungan mo kami, O Diyos, na makipag-cooperate kami, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, na pipiliin namin araw-araw ng buhay namin, na maggumawa kami ng tama, Panginoon Diyos. Lord, let your light shine, O God, sa buhay ng inyong mga anak. And right now, we are even praying, O God, para kay Brother Joffer, O God, who shared your word. Continue, O God, Lord, to light, O God, his life. Continue, O God, na pagpalain nyo ang batang ito, Panginoon Diyos, mula ulo hanggang paa. And yung mga long-standing prayers niya, Panginoon Diyos, ay na magbibigay lugod sa inyo. Ikaw po ang mag-grant ng desires ng kanyang puso. Ganun din, pagpalain mo ang kanyang asawa, ang kanyang pong buong pamilya. And we pray, O God, na magkaroon siya lalo ng malalim, Panginoon Diyos, ng understanding, O God, with your word. Ng malalim na relasyon, Panginoon Diyos, sa inyo. And Lord, ang bawat isa sa amin, na nandito, Lord, both online and offline. We just pray, Panginoon, Lord, ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ang nakakakita ng pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Lord, gusto naming sumunod sa iyo. Maraming salamat sa tamang direksyon. Maraming salamat, Lord, sa ilaw, Panginoon Diyos, na patuloy niyo pong ipinagkakatiwala sa aming lahat. Lord, maraming pong salamat. Ano man din po ang pinagdaraanan ng bawat isa, tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na lagi kami magkoconsult sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na patuloy kami na mananalangin, patuloy kami na magbabasa ng iyong salita, at patuloy kami, O Diyos, na maghahayag
ng iyong salita na ikaw ay buhay, totoo at makapangyarihan sa lahat. Lord, right now, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Ayan, tapos na po ang ating gawain. Tayo po yung magkamayan. Sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin hatangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Kasarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin,